Pero, sorry. 50-50. thank you. Pangalan kasi ng grupo na kumanta, 50-50. Yun ba yun? Okay, tama. Pero, Sorry kasi akala ko kasi magkaka-age tayo eh. totoo naman, alam ko yun eh. Totoo naman. Tinesting ko lang si Wolf. Tinesting lang natin si Wolf. Pero ito, wala nang testing pa dahil magtatapat na ang Echo at AP Bren into the land of Dawn we go. Ano bang ma-expect natin dito sa early game, Wolf? Sinong may kalamangan? Parang mas pabor ako dito sa Bren pa rin. Pero same lang kasi pick off, yung strength ng Echo sa early game, pick off. Yung strength ng AP Bren, team fight sa early game. So tingin ko parang halos parehas lamang, kumbaga. To answer your question, parehas lamang. Medyo kakaiba tong Grak, no? Mayu-utilize niya talaga yung pagdikit niya sa mga pader-pader kapag nag-jungle siya. Plus, yung pick-off type kasi na gagawin ng Echo, pwedeng tangkihin lang lahat ni Kyle TZ. Tapos interesado din ako sa emblem choices nila maya-maya, no, makikita natin. Kung naka-wilderness ba yung isang Grok. Kasi imaginein mo, nakadikit ka na nga sa mga walls. Parang yun yung tipo na talagang taong gubat ka na. Wild ka talaga. Wild ka talaga. Wild one. Wild one ka talaga. Tsaka ang bilis niya pa, Quantum Charge ang pinili niyang ultra talent. Pero kasi yung ang katapat ng wilderness ata yung Season Hunter. So baka mas nag-Season Hunter. Season Hunter. Pero pwede niya kunin yung yung isa pang sapatos. Oo, yung pwede ka mabilis. magtatlong sapatos. Oo, tatlong sapatos. Pero pwede ka mag-unang sapatos muna. The Swift, kung hindi ako nagkakamali. Yung ultra bilis. Hindi pala Swift tawag doon. Wala, in-update na. In-update, dito natin makikita. Attack speed? Ang naka-double boots, men, si Sanji. Sanji, naka-double boots siya, Impure Rage. Ay, hindi si Sanji, si ano? Si Pew. Si Pew. Si Pew. Pampabilis ng rotation yan, men. Oo nga eh. Attack speed yung kinuha ni Kyle. Kasi ano nga siya, gusto niya kasi bumanat. Kumbaga ano yan eh. Banatan. Banatan eh. Grak ka na, may malaki ka ng hawak na batuta. Alam namang mabagal pa yung pampas mo. This is the first time I see this. Ano kaya ang dahilan kung bakit siya nag-attack speed? Kasi typically talaga ang gagawin mo. Baka bumibilis yung first kill. Hindi natin alam. Let's see kung may ganong update, pero sumisigsag muna si Sanford. Parang yun yung mga sumapak pero walang ganda yung sapak sa kanya. No? Napakaganda ng trading pattern pero Kyle TZ pumasok na. Wild Charge Penalty Zone combo. Sabay ni Kyle. Ayun naman pala. Mas mabilis nga Kuya Wolf. Pero joke lang dahil nakuha niya Retribution. May counter ko naman na sina JP doon na humaharap doon sa 3 at 2. 1 for 1. No, none for 1. Ayun na yung tunay na 1 for 1. Na-punish yung Echo sa overextension. Pero lumamang ang AP Bren sa Turtle. Yep. And this is very good para sa AP Bren dahil maganda yung kanilang nakuwang objective, syempre. Although nakakuha na naman ng importanteng kill pa rin ang Echo. Gonna be happy with that. Kaso kasi si JP yung nakakuha. Alam naman natin kapag Rome yung nakakuha, medyo parang awits. Hindi sulit. Awits. Dami nang nagre-reklamo niyan sa RG pag DB mo binigay. Talaga? Dami na na. Oo, kasi tumatalino na alam mo yun, parang nagiging try-hard na. But knowing try-hard na. But knowing Echo, kumbaga, akil is akil. Tama. Yun naman dapat ang mentality. Alam mo yung sabi nga nila yung KS, hindi daw kill steal yun eh. Ano yun? Kill sure. Kill secure. Kill secure. Parehas din KS yun. Pero tama. Same lang. Tama naman. Kill secured. Kill secured lang. Para lang sigurado kasi pera pa rin naman. Tama naman. Pero Super Marco! Okay, flicker. Pero hindi tumama Divine Judgment. Kapag dodge Super Marco with a leap. Dito si Ogwen na umaamba. Lalabas na spinning light wheel. Tama. Magandang leap nga naman. Pounce leap. Isa lang eh. May leap kasi yan, boy. May leap yan eh. May leap yan, boy. May leap yan, boy. Ano kaya yung emblem of choice? Kasi sobrang bilis niya naka-electro, quantum charge. Actually, quantum charge lang ipinili doon ni Super Marco at enough na para takbuhan. Hindi nga siya nag-fury. Hindi nga, and tumalon din lang siya. Nag-lip nga lang. Palayo. Kahit na burn ng ultimate, at least hindi namatay. Nagpag din ata kasi doon sa bush. Kasi pag kapag kadya ka. Nagpag sa bush eh. Tama ka talaga dyan eh. Yun talaga yun eh. Minsan kasi pag yung pumapasok yung kalaban mo sa bush, yung pindot na pindot ka na ng Divine Judgment, may millisecond na hindi mo pala na-target. Ganon. Pero ito na-target niya dahil tumama ang lahat. At ngayon, tumama yung Fraser Strat sa 3. Ang dami namang nangyaring combo. Crowd control combo, penalty zone. Pero okay, ang ganda petrify, sabay binasa at pinaulanan ng tubig ni Sanji ang kanyang kalaban. Kumakaunter ko naman si Pew Pew. Normal na Valentina, matindi. Dahil doon, nakuha nila ang libreng pagong na to. Nawala ang retry holder para sa side ng Echo. Napakagandang play
for AP Bren, and that's the second turtle of the game. At ang maganda dito para sa AP Bren ay ang ganda ng kanilang pag-secure ng objectives bago yung major objective. Ginagawa nila dito is control Carl at all costs. Iba to lahat ng mga spells natin para doon lang kay Carteezy. At successful naman sila. Expect na sa third turtle na mangyayari, ganun ulit. Hahanapin nila kung nasa si Carlito. Alam ni Pew yan kasi dati niyang teammate, si Carlito, nung M2 champion sila. So, alam niya kung paano i-tilt or kilitiin ang mga nerves ni Carlito sa game na to. Biruin mo, ang dami nang nagbago, ilang taon na rin ang nakalipas, pero iba pa rin talaga yung nakilala ka sa simula. Oo kung baga may ganun, may onti kang pwede mong sabihin, alam ko kung paano kalabanan. Ayan Okay, Divine Judgment. Yun yung combo na sinasabi natin. Nauna pa, advance na naman si Sanji. Sabi sa'yo. Oo, ganun lang kabilis. Shatter para kay Ogwen, pero wala na sila makukuha. Didepensa lang muna si Ogwen doon. Napakagandang flicker play mula kay JP. At ito ang rason kung bakit napakataas ng ban rate ng isang Kaja. Kasi walang counterplay yung ganun 35 times ata yung ban na nakita natin kanina, tapos suppress. Kasi, so, ang chances mo na lang, sana makunat ka. Sana makunat ka. Para mabuhay ka. Yung mid lane dito nga lang, na-push ng Bren. Okay, penalty zone mula kay Flapteezy. Magsisimula ang Bren, parehas ang konsina ng Nice dalawang pero petrify! Sabay rough waves, nasa likod, Sanford, pero Super Marco nagkaroon ng roar! Si JP ang binabanatan, Super Marco free hit ngayon, si Sanford ang binabanatan, ayun yung mga arrows na tumatama, Super Marco with the kite moves! Mag-aabol pa ba sila? Tumatakbo ang kupunan ng mga Orcas, mag-aabol si Kyle, si Ogwen, hindi tumama! Yung body slam! 4-2. Yun na ata yung pinaka-crucial na light wheel na nakita ko, Wolf. Yung slow na nanggaling doon sa carry, yung nagligtas. Ang daming mga microplays Si Sanford, nagbibilang siya nung spell ni Ogwen. Parang kapisado niya Kasi yung flicker, yung timing niya na pag-dash, sakto dun sa timing din ni Ogwen. Kung saan, available na yung suplex. Nagbibilang. Itong si Sanford. Alam niya yung mga cooldowns. Nagpatalon. Sanji. Sino makakuha ng turtle? Mapupunta pa rin sa AP Bren. Sulit. Binato na agad ang wild charge para lang makasiguradong walang makakadaan. And they immediately secure the third turtle of the game. Wow. All objectives dito sa pinaka-early part ng game ay AP Bren ang nakakuha. Pero Echo pa rin ang may hawak ng gold lead. Doon nga ako nagtataka Pag-push kasi sila dito sa may bottom lane, tapos nakuha sila ng 4 kills. Pero isa sa mga nakita natin dito sa AP Bren at number one reason kung bakit pinipili ang Grok dun sa jungle. Kasi nga, meron siyang sure way. Kumbaga kung may KS sa mga kills, may lusot. Merong Lord secured or Turtle secured. Kasi parang gagamitin mo wild charge mo, stun yung kalaban, may damage ka na mismo dun sa turtle. Laban nangyari yun, knock up tapos stun, meron kang retry. So, kahit wala pa sa retry threshold, technically speaking, pwede ka na agad makakuha ng may damage kasi. Yun yung literal na itabi mo, ako na to. Oo. Kumbaga sinabi lang ni Kyle, parang lance lang to Imbis na pa-triangle yung dash ko. Padiretso. Diretso. Ganun lang Ganun kumbaga lang, walang biglang liko. Walang biglang liko. Di ba yun yung combo nun kapag lance? Triangle retry. Ngayon, straight retry. Pero ngayon mukhang mag-aas straight tan. Dito sa bottom side, penalty zone. May catch ang mahuhuli. At nahuli yung Aquila. JP is down. Susubukan pa nilang huliin ang isda. Mauuna si Kyle, pero ay grabe naman ang mga amba. 8 kahabang kunat mula kay Kyle TZ. Kilala ko yung player na yan at kaya niya favorite itong Grok kasi dumidikit lang dyan sa mga bato balani. Grabe yung tutuloy pa nila Sanji. Tutuloy pa rin Sanji. Nahila. Pero nahila siya mismo. Pero ganda petrify. Pero yung counter ko ay nandun. Hindi na makakasapak pa si Sanford. At nakawala ang Tigre. Nakaligtas. Sanford kalahati ang buhay dito. Tumatakbo with Carl TZ. Tuloy-tuloy pa rin. Flap ngayon. May penalty zone. Pero magdi-disengage siya muna ang AP Bren. AP Bren, napakahaba ng laban na yon pero wala naman masyadong nangyari. Napitas nila si Sanji at first time kong makita, Wolf, pwede mo palang ma-divine judgment yung nasa ilalim na ng dagat. Sumabay ata yung animation. Sobrang sabay yung animation. Ang daming mga micro na mechanics na nakita natin mula dun sa Echo, pati dun sa AP Bren mismo. Katulad yung ginawa ni Sanji, ngayon ka na makakita ng combo na rough waves into Petri. Technically, Petri mo muna, papatalunin mo, tapos tsaka mag-ulti. Sa kanya, baliktad. Nauuna nga siya sa burst. Nauna pa sa burst. Sobrang bilis kasi ng FPS, 120 Hz. Ganyan talaga pag ultra fast ang gaming mo. Oh my glove. Kalahati ang buhay ng Lord this time. Okay,
Subok si Flap ngayon. Nataunt siya ni Carl. Hello, Carl. Ang dating bestie ni Flap TZ. Oh, Ang dating Sanji! broski. But Sanji will try. But then again, Ogwen will get that Lord. Si Pew na ngayon ang wala. Actually, dalawa na wala sa side ng Bren. At doon na bumabanat ng mga shuriken. Si Benny QT. Sabay magpapatalon pa. Si Ogwen ang babanatan nila. Knock up. Maapag-cyclone out si Ogwen. But Bren will take down 3 kahit na napunta sa AP Bren yung objective. Dalawa ang nabubuhay para sa AP Bren. Sila man ang nakapag-secure ng Lord ay mukhang hindi nila magagamit yon, Wolf. Yes, nakita. Let Sanji cook. Ang nangyari doon, nung nakita naman ni Ogwen, yung dalawang members, that's what was JP and Sanji spotted, nag-fake back muna sila, pump fake. Ang bumaba doon si JP, si Sanji naiwan doon sa may bush, nag-conceal play sila at hindi talaga napansin. Nakuha yung kill doon kay Super Marco, instant burst, nakakuha agad sila ng dalawa. So Echo, really, meron silang mga, ano pa yun, mga magic tricks. Mga magic micro Ito na ata yung magic micro na hinihingi nila. Ogwen goes down. At si Kyle TC ngayon naghahanap ng ganti. Pero ito na ata yun, Majin! Napaphantom step sila dito ni Benny Cutie. Si Benny Cutie ngayon ang gusto nila matarget. Benny Cutie tatamaan ng smash. Down is that carry. Per side ng Echo. Ito na may counter Super ni Super Marco. Super Marco! May kiting moves. Pero masyadong mabagal ang Tigre para doon kay Paquito. That's a 3-4-3. Mag-aabol pa rin ngayon si Flap TC. At Pew, babanatan si Carl. Si Carl ngayon ang dati nilang bestie. Dati yun! Oo, mga kapinya dati. Nandito si Carl, may knock-up. Yung Lord ay binabanatan na rin si Carlito. Sabi ni Pew, Carlito, hello. Sabi ni Flap TC, hello, my brother. What's good? Habang si Sanji nandun sa gilid, si Carlito, binanatan na lang ang Lord. Tuloy-tuloy pa rin. Sabi ni Pew, bumalik ka na. Bumalik ka na sa amin. Sabi ni Carl, ayoko. Nandito na ako sa Echo. Ayan, sige, babanatan kita. TC brother, sabay babay. At doon natapos ang combo ng dalawang magkabatid. Wolf, anong analysis mo sa conversation na yun? Normalan. Yun yung ginawa nila doon sa may bottom lane. Pero kasi yung AP Bren, ang talagang goal nila doon, ihatid yung Lord para makapag-push sila. Hindi hinawakan ng mga heroes ng AP Bren yung Torre, pero napatumba nila. That's because they were protecting the Lord enough and napakagandang playstyle mula kay Flap TZ. Actually, siya yung dahilan kung bakit nahuli doon si Benny. Oo nga eh. Ang dami na dodge ni Benny eh. Exactly. Sanji was able to still get Super Marco though. So, palupitan talaga ng mga mechanics itong dalawang team sa atin. Bugbugan. 11 minutes pa lang pero 17 na agad yung kills. At wala pang nakakalamang ng lagpas 1,000. Ganon kadikit ang ating laro. 12 minutes in. Let's look at the item build hatid ng FWD Life Insurance. Kung titignan natin, ang items ng ating mga gold laners ay may 1,000 na palang kalamangan. Si Benny dito. Tahimik lang, no? Pero nakuha na niya yung Trinity tapos wala, hindi nga lang siya kumuha ng Wind of Nature agad. Yung fourth item niya, Malefic Roar. Pero nakita nila na nag-disengage ang Bren Esports dito. Kaya naman, Divine Slotman, pinanana dito yung bato. Pero mahuli pa si Benny Cutie. Nag-up na Purify. Pero binabanatan pa rin si Benny. Si Benny rumaratsyada kay Ogwen. But then, si Flap ang makakuha sa kanya. Dalawa na wala sa Bren Esports. Dalawa yung nangyaring clash. Doon pala sa kabilang ibayo ay nandun si na Flap TC. Habang maiwan ngayon, si Carl doon sa bandang dulo. Si Flap ay binabanatan pa rin ni JP. Sanford is here. Knock up. At ayun yung knock-up kay Carl. Hindi na kailangan. Taunt na lang. At si Plant pa may iwan Flap. Mumawagayway na lang ng mga hammer. Echo will take that win. At doon nga, umalis na lang ang Echo dahil pwede na nilang kunin ng Lord. Ang dami nilang napabagsak mula sa AP Bren pero bagsak si Benny Cutie. Mabubuhay naman siya. Sapat ang oras para sa Lord take na to. Yeah, big props to Daddy JP. Nahuli doon si Kyle TZ. At medyo kakaiba yung nakita natin na natalon mula doon kay Sanji. Pero yung pala target niya yung likod. Kumbaga, yung mga liligtas dapat doon kay Kyle TZ, kinontrol niya muna. Ginulo niya muna. And ito na umaga, sisimula na nga ang Lord. Actually, nangangalahati na ang buhay. Carl TZ and Kyle TZ naghahanap ng magandang angulo para sa retry. JP ngayon, hindi pa naman hihilain. Kidlat si lang. Ogwen, kidlat lang. Pero si Sanford ay nahanap na rin ni Flap TZ. Conceal play, sino nga hanapin nila? Spinning Light Wheel, nag-ultimate na rin si Benny Cutie dito. Ayun na yung onward shatter combo! Pero yun yung mga patalon. Nag-dodge si Pew dito. Si Pew na mawawala. Binanata ni Sanji. Talagang let him cook. At may iwan pa sa likod si Benny Cutie na pumi-preheat. Habang makakuha Super Marco ng isa pero kailangan na mag-back. Apat sa side ng Echo ang buhay pa din. It's still Sanji na nagpapaulan. It's been raining in Makati na ginagawa ngayon ni Sanji para mahuli si Pew and to get this space. Pero kakayanin ba nilang makuha ang Lord na to? Buhay na si Super Marco. Nandito na. Puno na ang buhay. Knock-up City na naman!
Lapnis is down at mukhang itutuloy na nga ng Echo. Ang Lord take na to, Sanford, 5 segundo. Pero AP Bren, hindi nila basta-basta bibitawan ang Lord na to. Sa tinagal-tagal ng laban na yon, si Few ay buhay na. Nakapag-regen na ulit. Si Super Marco, hindi makuha ng Echo itong Lord na to. Pero you really need to see si Sanji, ang kadita sa laban na to na pinag-uusapan natin kanina. Let him cook. Nakita natin din yung decision doon wala kay Sanji na i-go doon si Few instead na si Super Marco na nakaagulat. Pero nung tinignan ko yung nakopya kasi ni Few, yung Divine Judgment. So parang ang decision dito coming out from Echo, Sanji, ginona niya doon si Few. Nag-eliminate na sila ng isang malaking ultimate. At si Sanford na lang yung bahala doon kay Super Marco. But big props din kay Super Marco. Self-aware talaga na isang gold laner. Naligtas niya yung kanyang sarili with the help of Ogwen. At nakakuha pa siya ng kill doon kay Sanford. Typically, pagkain para sa Pakito yung mga marksman. Pero itong si Super Marco, hindi niya hinayang mangyari yun. And this is the first large gold lead na meron sa larong ito. 4,000 sa kamay ng Echo with the Luminous Lord dito sa may bandang ibaba as well. 3 waves ang papasok para sa side ng AP Bren. Ano bang plano para sa depensa ng AP? Kailangan wag magpahuli sila dito kay Sanji, tingin ko eh. Sobrang crucial ng pick-up kay Few kanina eh. Hindi ko nga nakita kung nagamit niya ba yung Purify or too late na eh. Parang medyo too late na nga ata. At this point, sobrang bilis ng Echo Express. Pero mukhang makakapush na sa may bandang ibaba. Kyle TC goes in with a wild charge. Knock-up City, nag-lure na ngayon. Pero ayun na naman yung Rock Waves. Pero actually si JP ang mapupurahan. Penalty zone magmi-miss. At yan yung mga shurikens na true damage. Masakit talaga ang katotohanan. Kaya nga true damage yun. 3 na ang wala dito sa laban na to. Triple kill na si Benny Cutie. Endables pa. Endables ang call. Echo takes game 1. Mula sa salpukan, natapos din with one big